Ito yung mga namayagpag nung panahon ni Duterte. So, identifiable. Ano ito? Nasabi ko kanina, itong nasa stage na yung ICC investigation na patapos na at baka magre-request na sila ng warrant. Tapos kaya in-expect natin ito mga June at kung mag-spill over man to July yung warrant. At this will come in batches. The first batch, si Duterte, the father. The second batch, baka sina Bongo, Bato, at si Vice President Sara Duterte. Tapos ang third batch would be some PNP officials and other senior officials ng Duterte administration. Yun yung nakalap natin na informasyon from those privy to the investigations being done by the Office of the Prosecutor of the ICC. How would it be, sir? Kunyari tapos na, ito na yung red notice, they ask Interpol, ano na yun? And Interpol to coordinate with PNP. the Anticipating magpapile sila ng PRO to stop the PNP from implementing the red notice by the Interpol. Sen, explain na, di ba ganun na yung ICC? Parang during hearing, gusto nila hawak nila. Hindi magsisensya ang ICC. Kaya gano'n. Ngayon, sinabi ko rin kanina na a few weeks ago, I announced to the public that more than 50 former and retired PNP personnel ay sinulatan o tinawagan ng ICC. No? At ilan sa mga ito ay ang ilan sa mga ito ay nag-cooperate in their individual capacity. Doon sa mga hindi nag-cooperate ay malamang may issuehan sila ng tinatawag na blue notice from the Interpol or blue diffusion. No? Ito yung paglabas nila, maaring hindi timbrehan itong ating National Central Bureau sa PNP. Paglabas sila ng bansa ay ma-hold sila sa mga immigration counters. Ayan po yung blue notice. And Senator Bongo sa Ulster? No. Ang sinasabi ko, yung communication plan nitong Ulster Plot laban kay President Marcos includes itong hearing na ginagawa ni Bato de la Rosa. Part ito, pati yung mga maisog rally, lahat ito ay para i-agitate yung taong bayan and hopefully makakuha sila ng mga active members ng it. Hindi kasama sila. I'm not saying that. I'm just saying yung hearing itself, the way it's being conducted, part yun. Kasi alam nyo, nagsenador naman tayo, nag-iimbestiga rin naman ako. Hindi po ganyan. No? Hindi ka magkakandak ng motu proprio Senate investigation na hindi naman national emergency. Kaya nagmo-motu proprio dahil hindi mo na maaantay na makapag-file ka ng resolution at i-pass on first reading. Ma-refer doon sa committee mo. It should have national importance or emergency or urgency to warrant a motu proprio investigation. Tapos dapat, kung ganitong mga
klaseng impormasyon yung makukuha niya, dapat nagkaroon muna sila ng preliminary vetting ng preliminary research, vetting, investigation, dun sa documents, tsaka yung witnesses, bago mo ihaharap doon sa Senado. No? Hindi nila ginawa yan, obviously. Kasi ang tanong dito, ano ba yung gusto mong ma-prove dito sa investigation? Eh, nung panahon ni Duterte, inamin niya nga mismo na addict siya sa fentanyl. Tapos nagmamariwana siya. Hindi naman kami nag-conduct ng investigation doon. Di ba? Ang importante dito is impeachable ba yung offense? Kung meron kang gustong imbestigahan, no? Ano ba yan? Betrayal of public trust ba yan? Or corruption ba yan? No? Wala, it doesn't make sense eh. Nangangapasa dun eh. Parang talagang binigyan lang niya ng platform yung mga binabalita nung vlogger ni Duterte. No? That definitely does not warrant a Senate investigation. But, kaya nga, kaso, kung ilalagay mo siya dun sa konteksto na part ito ng communication plan for the ouster plan, then, doon na magkakaroon ng sense. Yung sa desktop plot, na sa tingin nyo kailan nila ba nag-uumpisa na ba ito? And ano ba yung other, kasi nabanggit yun, nag-uumpisa nga yata dun sa Senate investigation. Ano pa yung ibang balak nila? Okay, ito, yung sinabi ko kanina, based dun sa aming bilang, siguro pang-4, pang-5 beses na nagsubok silang patalsikin. So, ongoing, ano ito, this is an ongoing ouster plot. So, mga pang-4, pang-5 na tayo dito. Ngayon, itong June 30 kasi, things will drastically change. Kasi sa June 30, pwede nang eligible si Sara Duterte for re-election. Assuming makapwesto siya as president, parang Gloria Macapagal-Arroyo. So, yun po yung... Sir? Sir? No, pag 2 years, di ba si GMA dati, GMA nakapwesto siya January of 2001. That's 2.5 years din sa kanyang tenure. So nag-assume siya less than 4 years as acting president. So pagka gano'n, less than 4 years ka mag-assume as acting president, you are eligible to run for president in 2028.